Ang Filipino hospitality ay katangian na noong paman ng bawat Pilipino. Isabuhay pa natin ito at lalo pang paghusayan. Ito ang mahalagang sangkap sa ating biyahe tungo sa bagong Pilipinas. Ang pagkain din ay kasama diyan, carefully prepared at nakaayon sa requirement ng ating bisita. Kung may dietary requirements ay inaalam natin yan. Kung halal ang pwedeng kainin, kung may preference o allergy ba ang ating mga panauhin. Lahat yan ay kailangan malaman natin. May mga binibigay din tayo na mga regalo sa ating mga bisita. Ito ay mga local crafts natin na mula sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil napakaganda naman yung gawang Pilipino. Ilang araw pa lang bago ang pagdating ng ating bisita, mapapansin na natin na sa mga kalye na dinadaanan nila ay meron na rin bandila ng kanilang bansa. Ganyan din naman, kadalasan ang protocol practice sa ibang bansa. Siyempre, pag nakita mo naman ang iyong sariling flag sa ibang bansa ay na nagwawagayway, ay very welcome ang inyong mararamdaman. Tayong mga Pilipino ay tanyag sa buong mundo para sa ating Filipino hospitality. Umahataw ang ating turismo hindi lang dahil sa ganda ng ating bansa, kundi rin dahil sa napakainit na pagtanggap sa ating mga bisita. Pinaparangalan natin ang mga katangi-tangiang talent na lalo pang nagpapaganda ng ating bansa sa pamamagitan ng mga makabagong pamaraan. Ang Filipino hospitality na ito ay likas sa bawat isa sa ating dahil sa tahanan nagmumula ang pagmaalaga ng mga Pilipino. Hi guys, magandang araw sa inyo lahat. Ito naman pong inyong lingkod, si DIY KKB Informative. At matutunghayan natin kung ano-ano yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos pagka siya may mga bisita at kung saan niya pinatutuloy ang kanyang mga bisita dahil ito'y makakatulong sa ating bansa. So, ito pong video to ay para sa aking mga sumuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos na 31 million. So, fair tayo dito. Kung may mga nagagawang mabuti ang isang politiko, atin po itong binablog. So, alamin po natin kung ano yung mga ginagawa niya patungkol doon sa mga bisita natin na galing ng iba't ibang bansa. So, eto na po guys. At bago ako magsapol, maraming salamat po sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta sa inyong abang lingkod, si DIY KKB Informative. At kung gusto nyong makita pa ang iba't ibang vlog ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mag-subscribe kayo sa kanyang YouTube channel, Bongbong Marcos. So, ito na po guys. Tayong mga Pilipino ay tanyag sa buong mundo para sa ating Filipino hospitality. Umahataw ang ating turismo hindi lang dahil sa ganda ng ating bansa, kundi rin dahil sa napakainit na pagtanggap sa ating mga bisita. Pinaparangalan natin ang mga katangi-tangiang talent na lalo pang nagpapaganda ng ating bansa sa pamamagitan ng mga makabagong pamaraan. Ang Filipino hospitality na ito ay likas sa bawat isa sa ating dahil sa tahanan nagmumula ang pagmaalaga ng mga Pilipino. Madalas siguro ay nakikita ninyo na ako ang pumupunta sa ibang bansa at rinireceive ng mga leader. Iba-iba naman ang mga estilo ng kanilang pagtanggap, pero laging best foot forward. May mga kaibigan pa tayo na nagtatanong kung ano naman ang ginagawa natin kapag tayo ay may tinatanggap na foreign leader dito sa Malacanang. Hindi nyo na siguro napapansin ang mga detalye nito, kaya ako na ang magkikwento sa inyo tungkol sa Filipino hospitality practices dito naman sa palasyo.
Ilang araw pa lang bago ang pagdating ng ating bisita, mapapansin na natin na sa mga kalye na dinadaanan nila ay meron na rin bandila ng kanilang bansa. Ganyan din naman, kadalasan ang protocol practice sa ibang bansa. Siyempre, pag nakita mo naman ang iyong sariling flag sa ibang bansa ay na nagwawagayway, ay very welcome ang inyong mararamdaman. Kasama na yon kalinisan sa lansangan at ang mga touch-up ng pintura sa physical preparation. Pero bukod dito ay pinapersonalize natin ang pagtanggap natin dahil naman espesyal ang bawat isang bisita. Mula sa musika na maririnig nila, personalized. Kung papasok ng palasyo ay may bandang kawayan na bumubungad sa kanila. Siyempre, interesado sila sa music instrument na yon. Pero ang nakakatuwa ay tinutugtog ng ating mga musiko yung kanilang mga folk song ng ating mga bisita. Yung effort na yun, naaralin mo ang pyesa ng music dahil malaking bagay sa kanila. May ginagawa rin tayo nun sa pagtanggap sa Malaysia, kumuha tayo ng Malaysian song. Trinanslate natin sa Tagalog at English at yun ang ginawa nating fireworks music. Bilib na bilib sila dahil effort nating gawin yun. Ang entertainment naman sa ating mga gala dinner ay pagkakataon nating ipakita at ipagmalaki ang ating napakayaman na kultura. Ang pagkain din ay kasama diyan, carefully prepared at nakaayon sa requirement ng ating bisita. Kung may dietary requirements ay inaalam natin yan. Kung halal ang pwedeng kainin, kung may preference o allergy ba ang ating mga panauhin. Lahat yan ay kailangan malaman natin. May mga binibigay din tayo na mga regalo sa ating mga bisita. Ito ay mga local crafts natin na mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Dahil napakaganda naman yung gawang Pilipino. Ito ay hinahanap talaga ng ating team at hindi lang ito yung basta-bastang mabibili sa mga mall. Love local talaga at importanteng mabida natin ang gawa ng mga MSMEs. Isa sa mga inaral namin na kinakailangan ng ating mga bisita ay ang madaling access sa mga pupuntahan nila. Karamihan ay sa palasyo naman ang mga meeting at engagement. Kaya nitong mga nakaraang buwan ay may idinagdag tayo sa latest addition sa ating Filipino hospitality asset. Ito ang parang lodging o tuluyan ng ating mga bisita. Guest house, imbes na mag-hotel pa sila sa malayo, matatraffic at mahihirapan sa mga schedule ng mga meeting, dito na lang sila malapit sa palasyo. Nagkataon na may mga napabayaang lumang bahay sa compound ng Malacanang at may nakita kaming isa na pwede pang i-renovate. Yun ang aming ginawa. Siyempre, ang lahat ng yan ay pinagtutulungan ng ating team sa Office of the President, ang Social Secretary, at of course, ang ating may bahay na si Lisa. Hindi lang isa ang nagtanong. Ilan sa kanilang sa ating mga bisita ganun ay tinatanong, what makes Filipinos so nice? Hindi ko masagot. Sabi ko, hindi namin alam tayo we're being nice. Basta galaw namin, yung aming natutunan, aming dating gawin. So why are you so nice? Why are Filipinos so nice? Nakakataba ng puso pag narinig mo yun. Mahalaga na ang ating bisita ay pakiramdam naman nila ay very welcome sila dito para naman maging mas matibay ang ating pagsasama, ang ating mga agreement, ang ating mga partnership sa iba't ibang bansa. Alam naman natin sa panahon ngayon, sa mundo ngayon, kailangan marami kang kasama doon sa iyong ginagawa at ganyan na rin ang ekonomiya ng buong mundo. Kaya importante na malaman nila na mahalaga sila sa atin. Ang Filipino hospitality ay katangian na noong paman ng bawat Pilipino. Isabuhay pa natin ito at lalo pang paghusayan. Ito ang mahalagang sangkap sa ating biyahe tungo sa bagong Pilipinas. Yung. So yun guys, natunghayan nyo na kung paano tanggapin ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang mga bisita at kung paano niya ito bigyan ng atensyon ang bawat isa. So, yun po guys, at natunghayan na. Maraming salamat po sa inyong panonood ng aking munting YouTube channel, DIY KKB Informative. At yun nga po, mag-subscribe kayo sa kanyang YouTube channel, Bongbong Marcos Jr.
madaling hanapin. At kung gusto niyo pa mapanood yung kanyang mga vlogs, doon lang po kayo pumunta sa Bongbong Marcos Jr. So maraming salamat po. See you on my next vlog. God bless all Filipinos. Thank you.